pwede ulit kitain pag naubos. Pero ang relationship na di-build sa downline ko, it will last for whole life. Ang relationship na di-build ko sa mga downline ko, yun ang mas importante. Why? Dahil maalala ka ng downline ko, hindi dahil sa pera mo, hindi dahil sa position mo, hindi dahil sa kotse mo. Maalala ka nila kung how you treated them, kung anong relationship ang pinaramdaman sa kanila. Maalala nila if you treated them well. Maalala nila pag pinulungan mo sila maging katulad mo. Yun ang maalala ng mga tao. Kaibigan, number 3, giving back. You should always give back. That is why there is a life foundation. Ang success po natin should not evolve in and around our business. We have to see the bigger picture. Ano yung bigger picture? We are part of a society. That's the bigger picture. Lahat po tayo ay part ng communities, ng society. We have to be an instrument, to be a tool to help other people who are in need. Hindi lang po dapat tayo nagbabago ang buhay. Magbago man ang buhay mo, dapat you give back. Why? When you give back, more blessings come in. Ito po ang kumpanya na may puso. Sa buong Pilipinas, ito ang networking na mayroong foundation. Dahil ang mga may-ari, mayroong puso. The people are able. Why? Because we have created a life foundation para tumulong sa mga tao na hirapan. Ladies and gentlemen, there will come a time kayo po ay mawawala. Long you're gone, anong gusto mong maalala sa iyo? Anong pangalan? Gusto mo ba ikaw yung tipo, ito si Juan, pinanganak, nabuhay, namatay. Yun lang. Gusto ba yung buhay? Di ba mas maganda yung kwento mo, ipapasa sa mga generations mo. And good news po, ihintayin ko namin yung kwento nyo. Then excited kami, marinig ang bawat kwento ninyo. Yung kwento ng magbawang buhay ko, yung kwento ng buhay ng parang, yung kwento ng bawat puso ninyo, excited, or makinig to the stage, makibigan, build a legacy with Game Global. And last, what we do in life echoes in eternity. Iiwanan ko po kayo ng buhay ko. Okay na ba kwento? Siyempre, joke na naman ito. Ito yung isa sa mga pagulong kwento. Meron isang tatay, nasa kanyang deathbed, mamamatay na. Siyempre, pag pinag-usapan legacy, ano yung mapamanan, di ba? Ito na yan. Sabi niya, mamamatay na. Totoo po yun. Lumapit yung panganay. Andito po ako. Asan aking bunso? Lumapit yung bunso. Andito po ako. May importante ako sa tingin. Yung isa sa inyo ay yayaman ng bunggang-bungga. Yung isa naman ay maghihirap ng bunggang-bungga. Yung yayaman ay patay! Yung mga patay, siyempre, sumalaman sila yayaman. Ikaw pa naman yung sagot, sino? Wala na, kahit hindi mo, patay mo, patay na patay. Dahil sa patay, dahil hindi na lang kung sino yaman, sino maghirap, nagkatingin na ng kapatid niya. Mulang-ulog ang makaas, sabi ng kapatid. Ganyan na yan. Sabi ng gusto ko, ganyan na yan. Lumipas ang panahon, sila po ay nagkakulay ng landas, pero tumatak sa isipan nila yung sinabi ng tatay nila. Alam mo, yung panganay, yung sabi niya, hindi pwedeng ako yung maghirap. Nagsumikap yung mama ng bongga. Yung bunso, sabi niya, hindi pwedeng bunso ako. Ako yung magiging kawawa, magiging mahirap. Nagsumikap
na magkaroon ng reunion, magkikita sila. Excited yung pamanay. Bakit? Sabi niya, at least ako yung umaman. Kawawa naman yung kapatid. Malamang siya yung mahirap. Yung bunso, ano hindi niya? Kawawa naman yung kuya. Malamang siya yung mahirap. Bakit? Dahil tumatak sa isipan niya yun, nagsulikap siya at yumaman din ng tunggang. Kung ano ang pattern ng pamilya mo, ikaw ang puputol ng pattern na yan. Dahil